good morning guys. So ngayon guys, nag-CBT cleaning ako. So ganito ako mag-CBT cleaning guys, lahat baklas lahat. Ayan. So ang ginamit ko lang dyan ay Sunrox lang. Ang nalinis ko. No? Degreaser. Ayan. So ganito guys. So pag ako kasi nag-CBT cleaning guys, lahat yan tanggal. Mula sa pulley hanggang sa torque drive. So kita nyo na ako guys, stock pa ako yung center spring to stock pa. No? So ngayon din pala, magpapalit din pala ako ng bola na 10 grams kasi yung luma ko sobrang pudpud na. Ayan, sobrang kahig na. Kaya iba na ang performance niya. Kasi sobrang kahig na siya. Ayan o. Nalala na ng kahig niya. So hindi na makakaya ito ng liha. So mag-iiba na rin yung timbang niya Para naging 8 grams na rin siya pag na ganito. No? Ayan sobrang lalim na. Ayan. So magpapalit ako. Tapos doon naman ako ulit ng ubusin ko muna yung label ko. So may 12 grams pa ako doon. Ipapalit ko yun. So yun guys. Tapos na nag-CBT cleaning kayo, lalo sa kasa o sa motor shop, dapat talaga lahat yan tatanggalin. Sa torque drive, sa pulley. So sa akin, yan ganyan. Tanggal lahat yan. Tanggal. Stock pa yung torque drive ko guys. Ayan. Diba? Stock pa. Linis. 18 grams ko. Ayan. 10 grams. Ayan. So lahat yan tanggal lahat. Kahit dun sa mga ganito. Sealed niya. Tanggal lahat yan. Yan. Sa lahat. Pati itong roller niya dito. Tanggal. Kasi para malinis mo siya. Ayan. Malinis natin siya. Kasi natry ko kasi dahil sa kasa hindi maayos maglinis, no? Ito gagarasahan na lang ulit to kasi okay ko naman bearing niya. Grasa dito. Yan. Tapos yan. Unti-untiin ko guys, ituturo ko sa inyo paano ako maglinis at magbalik, no? Yan. Yan naman. Linis yan. Gamit lang ang aking Sunrox. Ito yung luma ko. Sunrox lang. So dito naman guys, kung magbabalik kayo na itong lining natin, make sure na ito lagyan sila ng konting grasa. Ito. Konting grasa lang dapat para mag-lubricate at hindi mapudpud to. Hindi agad mapudpud. No? Kasi ganun yan Ganun yan guys para malambot yung function niya. Ayan. Para malambot yung function. Ganyan. So para mabili siya bumuka, no? Ayan. Para hindi rin magkaskasan at hindi masira tong pinakabakal ninyo kasi pag mas na napabayaan niyo masisira kasi mapupudpud tong bakal. So ayan guys, balik tayo. So pag ito guys, make sure na may grasa to Wag lang gano'n maraming grasa. Kailangan kunting grasa lang para man lang ma-lubricate siya, no? At hindi siya mapudpud. So ito rin guys, pagbabalot din ng seal nito, yung rubber na yan. So lagyan na ng kunting grasa pailigid para hindi lang mahirapan yung rubber niya. Kasi pagkas na nasugatan kasi yan guys, mag-iiba ng ganyan. Tapos handahang pasok yung tin. Ito rin rubber niya kasi sealed yan guys Ayan. Ganito guys, gulong-gulong lang. Pag gulong-gulong lang to, ayan. Amahin nyo mga itong pinakataas para yung susunod hindi mahihirap kung pumasok. Ayan. Gandahan, gulong sa magpantay siya guys. Huwag nyo siyang hihilain Ayan. Ayan. Kasi ito kasi yung magkukuha ng grasa. Maghaharang dyan. Ayan. So, unti-unti nyo na guys. Saka ibalik yung ito. Kailangan ito mahaba. Ito mahaba kasi ito maikli ito.
Ito mahaba, so dapat magaganyan siya. So yun guys, ibabalik ko muna. Naman guys, yung roller niya guys, so dapat kompleto yan, no? 3 piraso. Ayan. Kasi ito yung lalagay dito. Lalagay yan para mag-roller siya. So yun, nalagay ko na siya. Okay na yan. Dito naman tayo sa ating roller. So dito kasi yan guys. So dapat, bago nyo ilagay ito guys, lagyan nyo muna ng grasa to. Pati ito. Itong loob niya, lagyan ng grasa para dumulas siya at hindi mapudpud. So iba kasi pababayaan, so napupudpud. Let's go. Dito naman guys, ito naman para hindi siya malaglag, ito lagyan nyo ng grasa dito. Basta lagyan nyo ng palibuto ng grasa dito para hindi siya mapudpud. Yan, lagyan ng grasa. Ito. So itong part na to guys, ang lagyan niya ng maraming grasa, lagyan ng unting grasa, no? Kasi ito kasi yung naglalaro sa kanya, ito yung nagro-roller sa kanya, paangat pa, no? Kasi pag napudpud kasi yan guys, mag-iiba na kasi yung laro niyan, maalog na siya. Ito hindi gaano, sakto lang siya, sa kanya ilagay ito. So ito naman guys, lagyan natin ng kunting grasa or dito yung palibot niya para hindi siya magasgas. Ito rin guys, sa pagbabalot nito ay magdahan-dahan kayo dahil ito ay napakatulis. Pag dito masusugatan kayo, napakatulis niya. So gamit kayo ng basahan, diin nyo. Ganyan, diin. Tapos konti-untiin nyo na siya guys. Ganun. Basta pumasok siya. Pasok. Suabe. Yan. Tapos kung siya laro-laruin para mas kumalat yung grasa sa loob. So, i-check nyo po siya guys kung matigas. So, tanggalin nyo ulit. Check yung part na medyo matigas sa kanya at lagyan ng grasa. Pag medyo may smooth naman siya, gaya na ito smooth, seal nyo na. Tapos, next natin dito is, ito yung bearing nyo dito. Lagyan nyo ng grasa yan. Ito kasi yung kumakahig dito. Kaya siya makintab. So, ito yung kumakahig sa kanya. So, hindi nyo lagi i-check yan guys.
kahit na huwag na kayo magtanggal na ito lang i-check ninyo, lagyan nyo ng grasa. Importante yan guys, kasi kung basta nakalimutan nyo na lagyan ng grasa yan, napupudpud yun dito, baka lang palit ng axle nyan. Tsaka ito, yung bearing nya. Yun guys. Tapos sa pagbabalik naman ng center spring natin guys, ganito. Ito ay magkabilaan naman to, kahit na ganun. Wala naman siyang kuwan. Ganyan, tapos syempre yung spacer natin, may iba kasi na wala ng ganito, dito nilalagyan. Sa atin kasi, for safety kasi yan dito guys, para hindi siya magkakaskasan dito. Basta kanya ibalik. Sige, balik yan. Yan. Ito ay pala guys, kung magbabalik kayo nito, hanapin nyo to. So huwag kayo magkakamali ng lagay dito guys, pag ganun ha. Pag ganun siya. Yung makinis na part sa ibabaw, yung magaspang sa ilalim. Kasi ito kasi yung maglalak sa kanya, yung pinakamagaspang sa kanya dito. Ayan. Yung makinis na part sa ibabaw, yung magaspang sa ilalim. Tsaka ito rin guys, sa lining naman. So huwag nyo lilihain yung lining ninyo pag once na naka-regroup kayo. Ayan. Kasi sakto lang kasi yun. Pit na pit yung hain niya doon sa lining nyo. Ayan doon. Ha. Kasi pag once na nilihan nyo yan guys, mababawasan na naman siya. Lilit na lilit yung lining ninyo. So mas lalaki yung agwat niya doon sa bell. So sa gaya ko, hindi siya nililiya, hinahayaan ko lang ng ganyan. Ano, para kasi sakto-sakto yung dito eh. Sa bell natin eh. Sakto-sakto yung sa bell natin. No. Yun. Yun ang tips ko guys. So sa gaya ko na naka-regroove na special liner yan. Yan, naka-liner siya. Naka-regroove ako para mas kumapit yung hargada niya. Ayun. Ba? So wag niyo siyang lilihain, ha? Kasi saktong-sakto yan guys, ano ninyo dito. Magliha lang kayo kung naka-lane pa rin or kung hindi kayo naka-regroove. Lihain niyo ng konti, bahagya. Pero pag gusto na naka-regroove kayo, huwag kayo magliliha. Kasi mas lalaki kasi yung space nun. Pag niliha, syempre yung kain niya, yung lapat niya sa line niya dito, yung umbok niya dito, mawawala na yun. Kasi lilihain nyo, mawawala. So, mas ninik siya ng nipis. Yun. Pag ganito, huwag nyo nilihain guys. Yung dito naman guys, sa bill naman natin, konting grasa lang, para hindi kalawangin. Kasi ba kinakalaaw ngayon, ayun o, sa akin. Konting grasa lang yan. Guys, tips ko lang, pag was magbabalik kayo ng nut nya, itong malaki sa likod to, itong maliit sa harap, kasi ito kasi yung harap, ito kasi maliit para sa harap yan, para hindi sumayad yung kick natin. Ayan, sumayad. So itong washer nito, yan. Sa balakal. So, ayan guys, yung malaking nut dito yan sa malaki. Sa likod yan. Diyan yan. Itong maliit sa harap dito yan. Kasi para hindi sumayid yung kick. Yun, ito naman ang ating belt. So, ito na naman. Yung belt ko na parang hindi siya nasisira. Diba? Parang hindi siya sisira ah. Ito nyo naman yung belt nya. Goods pa rin oh. Oh. Diba wala man lang crack. Kasi meron siya neto. Diba? Oh. 8 months na. Good performance pa rin. 842. Power link. Goods na goods. Ayan. Ito na. So, ito naman tayo guys. At pagbalik naman ng bola guys. Pagdalaga ng bola. Kung saan banda yung makapal. Sa right side. So, kahit magkabalitaran yan guys. Kahit dito o dito. Kasi tatlo na yan eh. Ganyan. Kasi ito kasi yung gumagano kasi guys. Pag ganyan kasi kahig yan. Ganyan ang ikot niyan. Ganyan ang ikot.
Kasi marami nagtatanong sa akin, ano daw ang tamang posisyon. So, sa akin naman, depende naman sa inyo. Kung gusto nyo uning mabigat, ihuli yung magaan, pwede rin. Ganyan. Sa akin kasi, kahit saan dyan. Tapos, pag gusto nyo guys, lagyan nyo ng konting grasa to. Ito ang bola niya, pati yung dito, yung rampahan niya, para hindi siya durog or mapudpud. Ito sa akin, no? Hindi siya napupudpud kasi nilalagay siya ng grasa. Konting grasa. Yan. Konting grasa lang guys, huwag nadamihan. Konti lang para lang hindi siya mapudpud. So yun guys, so gaya ng sinabi ko, sa paglalagay ng grasa, kailangan saktuhan lang, hindi yung dadamihan. Kasi pag madami yan guys, hirap kasi gumalaw. Hirap sa umangat. Kailangan sakto lang. Kasi pag sobrang dami yan guys, didikit kasi yan guys, matagal mag-response yung bola ninyo. Pero sa akin, sakto lang yan. Yan lang, pagka-set up na yan. 18, 18, 10, 10, 10. Yan. Diba? Yan lang guys. Kanal, tapos wala nang problema. Goods na goods yan. Tapos guys, sa pagbabalik naman ito guys, so lagyan natin ng bracket guys para ito tubo na to, hindi siya pumapit, hindi siya nangalawang. Kasi pag ito kasi nangalawang, mahirap tanggalin yan. Lagyan ng kuting grasa lang. At syempre, para complete package tayo, pag nilinis mo yung CVT mo, dapat isama mo na rin yung airbox. Sa akin ay naka-open na ako. Yeah. Open na siya para mas makabuelo. Tapos sa naglinis kayo guys, so lahatin nyo na. Para hindi masayang yung pagod ninyo. Lahatin nyo, yan. Diba? Doon sa mga ganito. Yan. Oh, diba? Complete package.